At ang ikalawang topic po ay tungkol sa tinatawag natin Christian love. O sa Tagalog po, ito yung pagmamahal bilang isang Kristiyano. So sa ating pong binasa, meron pong isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong sa ating Panginoon at ang kanyang tanong, ano ang pinakamahalagang utos sa mga kautusan? At ito po ay sinagot ng ating Panginoon at ang sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. At dito po nanggaling yung topic kanina na ibahagi ni Brother Marty, yung loving God. At sabi nga po doon, bawat isa sa atin, iniibig ang Diyos sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Naniniwala ba tayo mahal ng Diyos? So, kapag naranasan mo iyon, ang response mo, ibigin din ang Panginoon. At doon po ibinahagi niya kung paano natin mamahalin ang Diyos. Pero hindi daw po doon nagtatapos. Dapat din daw po, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. At dito po pumapasok yung topic na Christian love o pagmamahal ng isang Kristiyano. So bilang mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, hindi pala dapat na ang Diyos lang ang ating minamahal. Tapos, wala naman tayong pagmamalasakit o pagmamahal sa ating kapwa. Hindi pwedeng ikaw ay maka-Diyos lang. Dapat ikaw rin ay makatao. Hindi ka lang din dapat makatao, kundi dapat kang maka-Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ang bawat tagasunod ni Kristo ay kailangan daw pong pasanin ang kanyang cross. So marami pong kahulugan na ipinaparating yung cross na ito. Pero ito rin naman po ay maaari nating bigyan ng kahulugan na yung vertical line, ito yung pagmamahal natin sa Diyos. At yung horizontal line naman ay yung pagmamahal natin sa kapwa. Kaya ang bilang Kristiyano, pinapasan natin ang cross araw-araw, ipinapakita natin sa Diyos na siya'y ating mahal at ipinadarama din natin sa ating kapwa ang ating pagmamahal sa Kanya. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, mahal kita. Yan, no? Sabi nga po na isang programa, kapwa ko, mahal ko. At ang sabi pa nga po sa salita ng Diyos sa may 1 John, chapter 4, verse 20, sabi niya rito, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Isa daw pong sinungaling ang isang taong magsasabing mahal niya ang Diyos pero wala naman siyang pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Kaya nga po, kapag tayo ay naging tagapag-isa na kay Kristo Jesus, dapat po hindi na tayo nagiging makasarili. Kasi ang isang Kristiyanong pagmamahal, ay handa po niyang unahin yung kapakinabangan ng ibang tao kaysa sa kanyang sarili. Kaya ba natin unahin yung kabutihan ng iba kaysa sa ating sariling kabutihan? Salamat sa dalawang nag-amen. Talagang napakahirap. Kasi sa ating kapanahunan ngayon, marami ang nabubuhay na para lamang sa kanyang sarili. Minsan nga po, may mga taong maka-Diyos, pero nakakalimot na maging
makatao. Meron nga po nagpa-pray over sa akin kasi po sasakay siya ng barko. Tapos noon, kami ay nag-pray at pagkatapos ko siya ma-pray, nasabi ko po sa prayer, Lord, pagpalain niyo po yung kapatid kong ito, pagyamanin niyo po siya, higit pa sa kanyang pangangailangan. Alam niyo po, pagkatapos kong mag-pray, nagpasalamat naman. Kaya lang siya po nagtanong, sabi niya, Brad, mali yata yung panalangin natin. Kasi, di ba dapat ang hinihingi natin sa Diyos, ibigay lang niya yung kailangan natin. Huwag naman yung sobra-sobra, huwag naman yung labis-labis, Brad. Yung sakto lang. Ang sabi ko na lang sa kanya, Brad, pag pinagpala ka ng Diyos na labis-labis sa iyong pangangailangan, maghanap ka na ng iyong kapitbahay, kamag-anak, iyong mga kakilala na nangangailangan para iyong matulungan. Amen. Kaya tignan niyo po, bagamat siya'y nasa Panginoon, pero yung kanyang pagsisikap, yung kanyang paghahanap buhay, para lang sa kanyang sarili, para lang sa kanyang pamilya, hindi man lamang niya naiisip na makatulong sa ibang tao. Minsan nga po, maging sa ating mga panalangin, mga prayer requests, ano yung madalas na isusulat natin diyan? Mga personal nating kahilingan. Yung tayo po ay magkaroon ng pera para maparenovate yung bahay natin, magkaroon tayo ng ganitong mga appliances. Bibihira lang po marahil sa kanilang mga prayer request, ipinapanalangin yung kanilang mga kapitbahay na alam po nilang naghihirap. Meron po bang naglagay sa iya nga prayer request na pangangailangan ng kanyang kapitbahay? Wala po. Aminado tayong lahat na minsan talagang maging religyoso tayo, maka-Diyos tayo, pero nakakalimot tayo sa ating pong pakikitungo, pakikimabutihan sa ating pong kapwa. Nakakalungkot nga po kasi noong 2011, kung matatandaan po ninyo, nagkaroon po ng shortage sa NFA rice. Dati po yung NFA, nagbebenta sila ng murang bigas. So dahil po konti yung bigas, ang ginawa po ng NFA, sa loob ng isang araw, ang taong bibili, hindi lalagpas sa 5 kilong bigas ang pwede niyang bilhin para magkasya sa iba pang nangangailangan ng murang bigas. At meron po nagpatotoo at ang sabi niya, salamat sa karunungan na bigay sa akin ng Diyos. Sapagkat sa aming lugar, napakabilis maubos ang NFA rice. Ang ginawa ko, yung mga anak ko, mga pamangkin ko, pinapila ko lahat para lahat sila makabili ng 5 kilo. At salamat naman, bago maubos yung NFA rice sa lugar namin, halos mapuno na namin yung isang sako. Amen. Sabi niya, salamat sa Diyos sa karunungang ibinigay sa akin. So sa tingin niyo kaya, karunungan niyo na galing sa Diyos? Sa tingin ko po, hindi. Bakit? Kasi alam naman niya na sa kanilang lugar, maraming mga taong nangangailangan ng bigas. At maaari po kahit 5 kilo lang yung maximum, baka meron siyang ibang mga kapitbahay, hanggang 1 kilo lang ang kayang bilhin. Pero dahil may pera siya, kaya niyang bumili ng marami, wala siyang pakialam kung yung iba wala nang mabili. Diba? Yun yung nagiging problema, nakakalimutan natin magpahalaga sa ating kapwa. Buti nga po dito sa area 4, sa De La Peña, hindi tayo nagkulang sa pagkain. Bakit? Kasi nga po, yung bawat kumukuha lang ng kaya niya.
Diba? Pero yung ibang walang pagmamalasakit, porke siya yung nasa unahan ng pila, yung kanyang pinggan, yung kanin, kasing taas na Madyaas Mountain sa Antique. Diba? Kaya yung nasa dulo, anong mangyayari? Sabaw na lang ang matitira. Doon pa lamang makikita na may mga taong walang pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Pero ang isang Kristiyano, hindi siya natatakot na mawalan. Bakit? Kasi po sa kanyang pagtulong sa kanyang kapwa, kinakalimutan niya ang kanyang sarili, pero ang kanyang sarili po, hindi po siya malilimutan ng Diyos. Amen. Kaya hindi nagkukulang yung mga taong nagmamahal sa kanila pong kapwa. Amen. At ang pagmamahal bilang isang Kristiyano, sabi po rito, Christian love is embodied in committed personal relationship. It is expressed in care, concern, and service. Christian love is primarily a matter of will and action, not emotion. Yung pagmamahal bilang isang Kristiyano, ito daw po ay nabubuo o naipapakita sa isang matibay na desisyon na magmalasakit, tumulong, maglingkod sa kanya pong kapwa. Ito daw po ay isang commitment at hindi daw po ito emotion lang o yung nararamdaman lamang po natin. So, kapag sinabi natin committed, kahit wala sa puso mo, no, na yung isang tao, hindi mo naman kamag-anak, hindi mo naman kakilala, pero dahil nakikita mong kailangan ng tulong, kahit na nga yung taong iyan, maaaring inaaway ka pa, pero kapag ikaw ay isang Kristiyanong taglay ang pagmamahal na galing kay Lord, handa ka pa rin tumulong sa taong nangangailangan. Amen. At ito po, na-express, hindi lamang po sa salita, kundi sa pamagitan po ng aksyon. Kaya kapag sinabi mo sa iyong kapwa, mahal kita, dapat mo itong patunayan. Paano patutunayan ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa? Hello. No? So marami pong kapamaraanan, mga kapatid. Nandoon yung masasabi natin, handa tayong mag-comfort sa Kanya sa panahon na siya ay nadadown. Nandoon din po yung ating pananalangin sa Kanya sa panahon na siya po ay nagkakaroon ng matinding suliranin sa buhay. Handa kang ipagamit anumang bagay na meron ka sa ikabubuti ng iyong kapwa. Isa sa mga nakikita natin madalas, material, financial. Yung iba naman po sa pamagitan ng pag-advise. Pero alam niyo po, marami pa tayong pwedeng maitulong eh. Nandoon yung ating presensya. Kapag may mga taong dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. Diba? Kapag meron po tayong mga kakilalang namatayan, tayo po ay nakikiramay. Pero yung iba po, nahihiyang pumunta sa mga lugar na meron siyang kamag-anak, kaibigan na namatay. Bakit siya nahihiyang pumunta? Kasi nga po sinasabi niya, wala naman akong pang-abulon. Bibigyan ako ng kape, tapos wala man lamang ako maibibigay. Diba? Pero alam niyo po, sabi nga, kahit wala kang pera, wala kang pang-abuloy, meron kang maitutulong. Sino po rito yung marunong magtimpla ng kape? Taas yung kamay. Yan. Sino po yung marunong maghugas ng pinggan? Sa mga lamay po, kailangan yung kakayahan yung iyan. Kaya tingnan niyo po rito sa atin, no?
nagkaroon ng kaganapan tong BCM na ito kasi nga po, nandun yung pagmamalasakit natin sa isa't isa. Hindi lamang isa ang kumikilos. Yung wala pong pang-ambag ng pinansyal, sabi niya, meron akong gabi doon, gagataan ko na lang. Di ba? Yung iba naman po, meron namang kalakasan. At alam niyo po, bakit nagkaroon ng BCM sa lugar na ito? Tanda po yan ng pagmamahal ng mga anak ni El Shaddai sa lugar ng De La Peña, sa buo sa may Dumangas, sa lugar po ng Lipata. Bakit? Kasi ang the best na pagpapakita ng pagmamahal sa tao ay si Kristo madala at maipakilala sa kanila pong mga buhay. Amen. Ito po yung pagmamalasakit at pagmamahal. Kaya ngayon ang gusto ng Diyos na tayo pong bilang mananampalataya magkaroon ng magandang pakikitungo, ugnayan sa ating pong kapwa, para po sa pamagitan noon, maa-amaze sila sa pagmamahalan na meron ang mga anak ng Diyos. Diba? Na kung saan yung Diyos na ating pinaglilingkuran, aasamin din nilang maging Diyos ng kanilang pong mga buhay. Amen. At alam niyo po, may dalawang utos ang Panginoon kung paano tayo dapat magmahalan. Una dito, yung binasa natin sa Mateo chapter 22, verse 39, sabi doon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At ang ikalawa naman ay sa John chapter 13, verse 34, at ang sabi doon, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Diba? So yung ating pong nagiging batayan ng ating pagmamahal sa ating kapwa ay yung halimbawang ipinakita ni Jesus sa atin. Ano po yun? Ang pagmamahal ng Diyos, walang tinatangi, walang pinipili. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung mga nasa paligid mo. Diba? Makikita natin, iba't iba yung ating kasuotan. Iba't iba yung ating mga edad. Iba-iba rin po marahil yung educational attainment na meron po tayo. Pero alam niyo po, anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong sitwasyon, at kahit ano pa ang iyong nakaraan, lahat tayo minahal ng Diyos. At dahil ganoon magmahal ang Panginoon, dapat tayo bilang mananampalataya, wala tayong tinatanging sinuman, anuman ang kanilang kalagayan, minamahal mo sila sa ngalan ng Panginoon. Amen? Palapakan natin si El Shaddai. Kaya welcome po ang lahat sa samahan ng mga Kristiyano. At dito po, meron po kasi may mga hindrances bakit hindi natin mamahal ang ating pong kapwa. So yung unang hindrance dito ay tinatawag nating negative feelings. Yung negative feelings, ito yung negatibo nating pakiramdam o nararamdaman sa isang tao. Hindi po lahat ng tao nakakasundo natin yung meron tayong positive na relationship. Meron din mga tao na masasabi natin na para bang malayo sa ating kalooban. Minsan nga po, nararanasan natin na yung taong ito, kinaiinisan natin, nagkakaroon tayo ng sama ng loob. Bakit? Kasi sila po, may mga ginawa sa ating buhay na hindi po natin nagustuhan. Tayo po bilang mga tao, meron tayong damdamin. Sabi nga po, hindi tayo tulad ng semento. Kasi itong semento, kahit tapak-tapakan mo daw po ito, hindi ito umaaray. Kahit itong pulpito, yari sa kahoy, kahit sampal-sampalin mo, hampak-hampakin mo,
Hindi rin ito magsasalita at magsasabi ng agoy. Diba? Bakit? Kasi yung semento, walang buhay, yung kahoy, wala rin damdamin. Diba? Pero yung tao po, may damdamin. Kaya kapag tinatapak-tapakan ka, yung pagkatao mo, tapos hinahamak ka, sinasampal ka, ipinapahiya ka, makakaramdam ka talaga ng hurt. Diba? Masasaktan ka. So, kapag ikaw ay nasaktan, yung taong iyon, siyempre, makakapil ka na maiinis ka sa sama ang loob mo sa kanya. At ito yung nagiging hadlang para sa ibang tao na hindi nila maipadama yung kanilang pagmamahal. Pero ang Kristiyano po, mga kapatid, kahit na nga po yung damdamin niya ay merong inis, may sama ng loob doon sa isang tao dahil may ginawang mali sa kanya, ang sabi pa rin ng Diyos, gawan mo pa rin siya ng mabuti, ibigin mo pa rin ang taong ito, sapagkat sabi ng salita ng Diyos, kung iibigin mo lamang ang mga taong gumagawa sa iyo ng mabuti, wala ka ng pinagkaiba sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi tinuturo po sa atin sa Ebanghelyo, according kay St. Matthew, chapter 5, verse 43, na maging ang ating mga kaaway ay dapat natin ibigin. Meron po ba kayong kaaway? Sabi po ng head namin, pag wala ka daw pong kaaway, maghanap ka ng kaaway. Kasi yung utos ni Lord, ibigin mo ang iyong kaaway. Paano mo iibigin yung kaaway mo kung wala kang kaaway? So, biro na naman po. Kasi kahit naman po wala tayong kaaway, may mga taong umaaway sa atin. So, dahil po sa negative feelings, yung mga taong ito, kaysa po batiin mo, gawan mo ng mabuti, iniiwasan mo na. Magkakasalubong kayo sa kalsada, maghahanap ka ng ibang daan para lamang maiwasan siya. Kung hindi mo na kayang maiwasan, kahit tanghaling tapat, tirik yung araw, maghahanap ka ng bituin sa langit para lamang deadma. Pag lumagpas na, saka ka na ulit titingin sa harapan mo. Diba? So, ganun yung nangyayari. Pero sabi dito ng ating Panginoon, kailangan kahit may negative feelings tayo sa taong iyon, kahit kaaway pa natin, gawan pa rin natin ng mabuti. Sabi nga kanina, ipanalangin mo pati yung mga umaaway sa iyo. Baka naman po yung sinabi ni Brother Martin, yung ginagawa natin. Ipinapanalangin po ba ninyong inyong kaaway? Hello? Pinapanalangin niyo po ba kaaway niyo? Ano yung ipinapanalangin niyo? So, sa mga gitinin niyo, parang kung ano-ano na yung pumapasok, no? So, matasma, sabi ni Brother Martin kanina, mapahiya, anumang bagay. Hindi daw ganoon. Dapat daw po, ipanalangin mo na sila po'y pagpalain. Amen? Abutin ng mabuting balita para po matanto nila ang kailang mga pagkakamali. At ang sabi nga po sa ating kasabihan mga Pilipino, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng wala lang daw po sa loob ng garapon. Bakit? Kasi kapag ginawan mo ng kabutihan ng iyong kaaway, ito po ay isang susi parang iyong kaaway ay maging iyong kaibigan. Amen? Palapakan natin si El Shaddai. So, kailangan po natin ma-overcome yung negative feelings na ito. Kasi committed ka hindi sa emotion, kundi yung aral ng Panginoon gusto mong masunod. Ikalawa po, yung tinatawag natin feeling love. Ito naman po, nagiging hindrance kasi ang gagawin mo lamang ng kabutihan at ipapadama mo lamang ang iyong pagmamahal doon sa mga inihintay mo pa
na magkaroon ka ng emosyon para lamang po gawan ng mabuti ang isang tao. At syempre po, kung ang babasihan mo ay ang iyong emosyon, ang gagawin mo lamang, tutulungan mo lamang yung mga kaibigan at malalapit sa iyo. Pero kapag ikaw po ay nasa Panginoon, inuulit po natin, hindi ito nagabase sa emosyon. Kasi nga po mga kapatid, sa tulong ng banal na Espiritu, mamamahal natin maging yung mga taong hindi kaibig-ibig. Sabi ng Roma, chapter 5, verse 5 ay ganito, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Tinanggap na po ba natin yung banal na Espiritu? Ang hina po. Parang walang ka-Espiritu. Tinanggap na po ba natin yung Espiritu ng Diyos? So sabi niya rito, sabi ng salita ng Panginoon, nang tinanggap natin yung banal na Espiritu, ibinuhos na rin sa puso natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kapag yung isang tao, hindi mo siya kayang mahalin sa pagmamahal na meron ka bilang tao, gamitin mo yung pagmamahal na inilagay ng Diyos sa iyong puso. Kasi kung gagamitin mo yung pagmamahal na ibinuhos ng Espiritu Santo sa iyong puso, maging yung mga tao na talaga pong gumagawa na ng mga krimen, mga tao na binabansagan na sabihin natin na ganit hanggang buto ang kasamaan, yung mga tao na para sa mundo, wala nang kapag-apag-asa, instead na makiisa ka para po magkaroon ng galit sa mga taong ito, kung yung pag-ibig na inilagay ng Diyos sa iyong puso, magkakaroon ka ng habag at awa sa mga taong ito. Bakit? Kasi naghahangad ang isang Kristiyano na maging ang pinakamakasalanang tao ay makapanumbalik din at matanggap ang kaligtasang inaalok ng Diyos. Amen. Kaya yung mga tao po na mayroong lakas ng loob na husgahan ang kanyang kapwa na ito'y kailangan ng mamatay, ang ginagamit lamang po niya yung pag-ibig na makatao. Pero yung pag-ibig na ibinuhos ng Diyos sa ating mga puso, kahit na yung pinakamasama, naghahangad pa rin tayo na makakilala sa Panginoon. Then, ikaapat dito mga kapatid na nagiging hindrance, loving many people. Ito rin po kasi nakaugnay sa ating paniniwala na ang pag-ibig ay based sa emotion. Kasi para po sa iba, parang napakahirap naman mahalin ang maraming tao. Ang kaya ko lang mahalin ay yung mga taong malalapit sa akin. Kasi tatandaan natin, pwede mong mahalin ang lahat ng tao, pero sa iba't ibang uri ng ekspresyon at kapamamaraan. Yung naipapakita mong pagmamahal sa isang tao, hindi mo pwedeng masabing ito rin ang ipapakita ko sa iba kasi nakadepende po ito sa iyong relasyon sa isa't isa. Halimbawa po mga kapatid, iba ang pagmamahal na maipadadama mo sa iyong mga anak kaysa doon sa iyong pamangkin. Diba? Pero parehas mo naman silang mahal, kaya lang iba lang ang level ng iyong pagmamahal o ng ekspresyon ng iyong pagmamahal sa iba't ibang tao. Sabi nga po din sa 1 Timothy chapter 5 hanggang verse 1 to verse 4, huwag mong pagwiwikaan ang mga lalaking higit na matanda sa iyo, kundi pakiusapan mo sila tulad ng iyong ama.
ibilang mong kapatid. Ang mga kabataang lalaki, ituring mong ina ang matatandang babae, at pakitunguhan mo ng buong kalinisan ang mga kabataang babae na parang kapatid mo rin. Igalang mo tulungan ang mga babaeng balo na walang ibang maasahan sa buhay. Kung ang isang babaeng balo ay may mga anak o apo, ang mga ito ang dapat tumalinga sa kanilang magulang bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. So, minsan po, sa tingin natin, hindi natin mamahal ng ibang tao kasi meron tayong standard ng pagmamahal sa ating kapatid, sa ating nanay, sa ating asawa. Pero mga kapatid, kahit hindi mo nagagawa yung bagay na nagagawa mo sa close relatives mo, pero yung mga taong iyon, mamamahal mo pa rin. Bakit? Kasi wala ka namang hinahangad sa kanilang ikapapahamak. Amen. No? Kaya possible pa rin na ang lahat ng tao ay iyo po maibig. At ang pinakahuli dito mga kapatid, magagawa talaga nating ibigin ang lahat ng tao. Ma-overcome natin ang mga obstacle na ito, yung negative feelings, yung feeling love, yung isa pa po, loving many people, yung isa, capricious love, yung pag-ibig na masabi natin hindi stable, pabago-bago. Ma-overcome natin ang mga bagay na ito sa tulong po ng banal na Espiritu. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Dahil nga po tayo bilang mga tao, meron tayong limitasyon, meron tayong damdaming nasasaktan, pero kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, magagawa natin ang mga ipinagagawa ng Panginoon. Tignan niyo po ang Panginoong Yesus, kahit na nga po wala naman siyang ginawang masama, puro kabutihan, pero siya po ay isinuklong, pinagbintangan ng mga kasinungalingan, siya po'y dinakip, siya po ay pinarusahan, ipinako sa cross, pero sa kabila ng mga bagay na iyon, kanya pa rin ipinapanalangin na yung mga taong may ginawang masama sa kanya ay patawarin pa rin ng kanyang amang nasa langit. At magagawa po yun ng mga taong pinananahanan ng banal na Espiritu. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga po, tayo bilang mga anak ni El Shaddai, ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating pong mga nakakasalamuha sa buhay. No, tayo na po ang unang mag-alok ng tulong sa kanila pong mga pangangailangan. At kahit na nga po, hindi maganda ang kanilang ipinapakita sa atin, kung maka-encounter man tayo, daigin po natin yan sa pamagitan ng pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Tayo po bang lahat handang magmahal sa ating pong kapwa? Nandiyan pa po ba talaga kayo? Ang lahat ng handang magmahal, tayo rito ngayon mga kapatid. At sa oras na ito, tayo po ay iikot at ipapadama natin yung ating pagmamahal sa isa't isa. Amen? Sino man siya, di mo man siya kilala, mas lalo mo po siyang lapitan. Amen? Amen. So sa oras na ito, tayo po umikot at sabihin natin, "Oh, I love you with the love of the Lord." Hallelujah. Praise the Lord. I love you all with the love of the Lord. Praise the Lord. Ipalakpakan mo ang mo. Praise God. Hallelujah. Praise God. Magkalibot kita na
Kung kita, hindi kita kabalo magigumpa, apa, dito doon ka ni Lord Smith na hapon. Amen? Praise the Lord. Ang akong partner, Brother Chris, where are you? Pag sininga oras, hindi na kita magpumpo. Kaya tingnan ni para sa itong mga utod, halin pa sa hindi magigmalayo, malapit lang. Mga pinagpala ni Awan Shunan sa mga taga-Dumangas. Amen? Pag sininga akong Brother Gary, pag-augdan kita, ang atong mga utod, halin pa sa Dumangas.